Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normiswari na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami. Nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Bato at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Mayroon bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTF-ELCAC na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. O kaya, ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At sa hanay naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro I will rather recommend, marami namang pwedeng maging chief PNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat the organization of the Philippine National Police maghanap ng magaling, may alam sa batas ang maging chief PNP. Si General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya sa nangyari ngayon. Init-init pa na balita mga lods, basahin natin. Kakapasok lang na balita,
Ibinasura ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ang pag-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Makakua bilang BARM Interim Chief Minister. Sa inilabas na pahayag ng MILF, sinabi nilang nilalabag nito ang Bangsamoro Organic Law and Comprehensive Agreement. Nako! Yan yung sinasabi kong wag na wag niyong gagalawin ang mga kababayan nating Muslim community. Bakit naman kasi Mr. President, pati yung MILF at pati yung mga Muslim community ay papakialaman mo? O nakatikim ka tuloy. Meaning, hindi nila gusto ang ginawa mong desisyon. Diba sa MILF? Nako, Diyos ko, mag-iingat ka, Mr. President, sa mga desisyon na ginagawa mo sa bansa natin. Hindi pwedeng padalos-dalos, Mr. President. Dapat nag-iisip po tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa bansa natin. Kasi gulo yan! Matapos ang iligal na di umanong pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para isuko sa dayuhang korte o ICC at dahil sa tila hindi patas na pagtrato at di umano'y pangbabastos sa kanilang bawat miyembro, tila kumalampag na at tahasang tinabla ng Moro Islamic Liberation Front o MILF nitong linggo, Marso 16, ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Makakao bilang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARN Interim Chief Minister. Hindi man diretsahang may koneksyon, ngunit marahil ito na raw umano ang sagot ng nasabing liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa naging panggigipit di umano sa ilang miyembro ng mga Muslim kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang matapos ang di umano'y iligal na inaresto ang dating Pangulong Duterte, itinalaga agad ni Marcos Jr. bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao si Abdul Rauf Makakao bilang isa sa mga pinakangunguna sa nasabing samahan. Ngunit itong tinabla at agad na ibinasura ng maraming miyembro ng MNLF at ayon pa sa kanilang naging pahayag. Ang proseso ng appointment na isinagawa ni Marcos Jr. ay hindi raw umano alinsunod sa napagkasunduang mekanismo ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement on Bangsamoro sa di umano'y 41 na official na nominado ng MNLF. Tanging 35 lamang umano ang inaprubahan na malinaw na paglabag sa mga probisyong nagsasaad na ang BTA o ang Bangsamoro Transition Authority ay dapat pangunahan ng MILF. Ano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website, MILF binasura appointment ni PBBM sa bagong BARM Interim Chief Minister. Tinabla ni Moro Islamic Liberation Front, MILF nitong linggo, Marso 16, ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Makakao bilang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARN Interim Chief Minister. Sa isang statement, sinabi ng MILF na labag sa Bangsamoro Organic Law, BOL, at Comprehensive Agreement on Bangsamoro ang naturang appointment. Nauna ng kwenisyon ng MILF ang appointment ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, BTA, na labag umano sa BOL. Si Makakao ang pumalit kay Ahud Alhad Murad Ibrahim. Ayon sa MILF, nang maupo si Makakao sa pwesto, ay kasama nito ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng BTA. Ngunit ayon sa MILF, ilan sa mga BTA appointees ay wala sa inirekomendang listahan ng kanilang grupo.
Unquote. Marami sa ating mga kababayan ang nakapansin at tila nagsuspetsa na mukhang itinaon raw di umano ni Marcos Jr. ang pagpapalit ng liderato ng MILF para sa kanila. Tila marahil may kinalaman umano ito sa mga magiging kontroladong sitwasyon lalo na sa Mindanao. Tila hindi raw nagkataon na inaresto ang dating Pangulo at 3 araw ang nakalipas ay agad na itinalaga ang bagong liderato ng nasabing organisasyon. Ngunit hindi raw ito patitinag ang taong bayan dahil bukod pa umano sa MILF, nakasubaybay at nakamapyag ang ilang mga miyembro ng MLF o Moro National Liberation Front kung saan mapakailang beses na sinabi sa pamahalaan na oras na may mangyaring masama sa mag-amang Duterte na si Rodrigo at Vice President Sara na nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pagkakataong magkaroon ng sariling pamayanan. Tila ito na nga ba ang hudyat o magkakagulo na ang buong bayan. Di umano'y ilang mga kasapi ng Moro National Liberation Front sa pangunguna ng kanilang leader na si Normer Suari na oras na magkaroon di umano ng hindi magandang balita hindi lamang sa Pangulong Duterte kundi maging sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Tila isang tawag lang raw sa mga ito. Makikita raw ng gobyernong ngagba ang kanilang hinahanap at ilan di umanong mga kapatid na Muslim nakaalerto na sa anumang pwedeng mangyari. Nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya sa nangyari ngayon. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Pagdating po sa usaping seguridad, ang pangalawang Pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron namang ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. So, deliberate yan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan.
Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Pari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador. Sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTF-ELCAC na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. O kaya, ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At sa hanay naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro I will rather recommend, marami namang pwedeng maging chief PNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat the organization of the Philippine National Police maghanap ng magaling, may alam sa batas ang maging chief PNP.
Si General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya sa nangyari ngayon. Mainit-init pa na balita mga Lods. Basahin natin. Kakapasok lang na balita. Ibinasura ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ang pag-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Makakua bilang BARM Interim Chief Minister. Sa inilabas na pahayag ng MILF, sinabi nilang nilalabag nito ang Bangsamoro Organic Law and Comprehensive Agreement. Nako! Yan yung sinasabi kong wag niyong gagalawin ang mga kababayan nating Muslim community. Bakit naman kasi Mr. President, pati yung MILF at pati yung mga Muslim community ay papakialaman mo? Nakatikim ka tuloy. Meaning, hindi nila gusto ang ginawa mong desisyon. Diba sa MILF? Nako, Diyos ko, mag-iingat ka, Mr. President, sa mga desisyon na ginagawa mo sa bansa natin. Hindi pwedeng padalos-dalos, Mr. President. Dapat nag-iisip po tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa bansa natin. Kasi gulo yan. Sus, Ginoo, ang tigas talaga ng ulo. Sobrang tigas ng ulo. Basahin natin mga Lods. Malacanang has urged the Moro Islamic Liberation Front to give President Bongbong Marcos new appointments to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao a chance. Paalas asked MILF to give Marcos BARM appointments a chance. Hay, nako, ang tigas-tigas ng ulo. Bakit kaya ini-insist talaga ni BBM ang kanyang mga appointees doon sa MILF? Para makontrol nyo? Para mamanipula nyo? Respetuhin nyo po, diba, ang mga kababayan nating Muslim community. Sus, Diyos ko, sobrang tigas ng ulo, no? Meron ba kayong agenda? Bakit pinipilit nyo, Mr. President? Sa Hulyo pa, inaasahang mag-uumpisa ang impeachment trial ni VP Sara pero umaarangkada na ang preparasyon ng Kamara. Kanina bumisita ang House SecGen sa Senado para tingnan ang trial venue. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Meron na raw private prosecutors ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi dinetalye, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, batikan ang mga abogado nila. Volunteers karamihan. Experience. Kasi hindi pwedeng walang experience. Bumisita ngayong araw si Velasco sa Senado para i-inspeksyon ang gagamiting kwarto ng House leaders sa paparating na trial. Una nitong sinilip ang session hall. Dito magko-convene ang impeachment court. Nasa 840 square meters ito na may kapasidad na 340 seats sa galleries at 30 seats naman sa VIP box. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug, wala pa naman daw nagagastos ang Senado pagdating sa paghahanda. Pero may nakalaan daw na budget para sa paglilitis. We're ready to have the trial anytime at upon the approval of the Senate. We're ready to implement the or prosecute the 7 articles of impeachment. Grabe, kahit sa Hulyo pa, grabe, ready. Handang-handa na talaga sila. Diba? They are so excited talaga ma-impeach si VP Inday Sara. Ay, nako, no? Instead na mag-focus kayo para tulungan ang Pilipinas, mga kababayan natin, bigyan ng magandang benepisyo, diba? Pababain ang mga pangunahing bilihin para makatulong sa mga kababayan natin. Ang daming problema ng Pilipinas pero yan yung pinaghahandaan nyo about sa mga Duterte.
Ayan po, at nandito ulit si Aling Sheila. Pero ngayon, ang pag-usapan naman natin si Aling Isabelita. Hi po sa iyo, ma'am. At balikan po natin ang nakaraan na kanyang mga nasabi. Okay, so watch this video. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nanday sa prat-prat! Pakatandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang dahil pala sa prat! Mataon lahat kayo! So narinig po natin ang mga pahayag ni Aling Isabelita doon sa ating napanood na video kanina. At Aling Sheila, Hello, Aling Sheila. balitaan mo kami kung ano na ang nangyayari batay sa mga ebidensya na kumakalat ngayon sa social media. At kung ano man ang sinabi kanina ni Aling Isabelita tungkol na sa frat, wala po tayong comment doon. Basta yun po ang kanyang sinabi. Basta importante, balitaan mo rin po kami para ikaw ang susunod. Ano ba yan? Ano ba yung Ano ba yung mga dinadamay nyo sa EJK victims nyo ko, no? Sabi ni Isabelita, sa prat man daw yan. Anong sabi ni Aling Isabelita? Dahil sa prat na yan. There are times that we really need some kind of justice from an international criminal court because it's so sad to say, Miss Karen, but sometimes it really happened that justice in the country is kind of questionable sometimes. But siya na mismo ang nagsabi na questionable daw ang justice system sa Pilipinas. Tanghigit. PCO yan, ha? One of the appointed and cabinet member ng Marcos admin. Siya mismo ang nagsabi. Sinabi niya talaga mismo, ha? Lumabas sa bibig niya. Questionable ang justice system sa Pilipinas. Ang talino. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Grabe mga lords. Usap-usapan po ito ngayon. 'Di ba? Na pinost mismo ng PTV. Yan, panoorin. Dumalo si First Lady Liza Marcos sa turnover ceremony ng hospital ship MV Amazing Grace sa Pier 13 South Harbor sa Port Area, Manila. Ngayong something fishy, ngayong Martes, March 18. But, di ba, matagal na tong event na to. Tapos yung sa mga comment section, di ba, yung mga netizens, sinasabi nila, matagal na yan. Grabe, i-confirm nyo nga mga lords. Tawagan nyo ga ang South Harbor sa Port Area, Manila. Grabe talaga. If it's true, well, pero if it's not, at matagal na talaga to, nakakahiya. Kayo mga lords, what's your thoughts? Kasi parang last week, di ba yung na-promote siya, di ba? At nag-ano-ano pa siya. May pa-uniform pa si Liza Marcos, di ba? Ano yun eh? Last week, I think. Or last week. No, which is, kung titingnan mo, yan din yung uniform niya. Pinost ko pa nga yun sa Facebook page ko eh. Nakaganito siya. I don't know. There's something fishy talaga. Quadcom nilinaw na hindi sila magbibigay ng dokumento o ebidensya sa ICC. Narito ang gusto ni Daryl Justin. Nanindigan si House Quad Committee Overall Lead Chairman Representative Robert A. Sparbers na hindi magbibigay ng anumang dokumento o ebidensyang komite sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa mga naging investigasyon nito sa War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Crimes Against Humanity makarang ipatupad ng madugong kampanya kontra droga kung saan sinasabing libu-libong biktima
ang namatay. Wow. Binigyang diin ni Congressman Barbers na bukod sa hindi obligado ang komite na isumite ang mga dokumento at salaysay mula sa mga testigo dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, hindi rin maaaring maglabas ng subpoena sa komite para sa mga naturang dokumento. Samantala, sinabi pa ng Surigao Solon na walang kaugnayan ng umiiral na contempt order ng komite laban kay Attorney Harry Roque sa pagiging legal counsel nito kay dating Pangulong Duterte. Mayroon lamang anyang bisa sa Pilipinas ang contempt order at hindi maaaring ipatupad ng Interpol. Dapat tinodo nyo na. Bakit nabahag ang buntot nyo? Dapat tinodo nyo na. Nag-cooperate na nga ang gobyerno sa ICC. Dapat kayo rin, cooperate na. Bakit ngayon umaatras kayo? Bakit ngayon parang sinasabi nyo na walang jurisdiction at parang walang karapatan ng ICC? Ngayon nyo pa yan sabihin. Bakit? Ayaw nyo nang mabash? Una, ang sinabi kasi ng Pangulo is walang jurisdiction ngayon. 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 Totoo naman po, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon. Pero kung pagbabasihan po natin ang sinabi ng Supreme Court sa kanila naging decision, although it's an obiter dictum, but still, pronouncement pa rin ng Supreme Court na lahat po na nangyari na krimen, nasakop po ng ICC. At ayon din po sa Rome Statute, na naganap prior to the withdrawal from the Rome Statute, meron pong jurisdiction ang ICC. Kung hindi po nag-take effect ito, ba't kailangan sila mag-withdraw in the first place? So, ibig sabihin na-ratify po ito. So, since na-ratified po ito, it means effective po ito. Nag-take effect siya. So, there's nothing to withdraw kung walang effectivity yung batas. Ay, Diyos ko. Alam niyo mga lods, hindi mo na nagigets yung kanyang mga sinasabi. Kasi even siya, alam niya talagang nagkakanda-buhol-buhol na lalo na yung desisyon na ginagawa ng gobyerno ngayon. At even yung si Claire, humanap talaga siya ng, diba, kumbaga, hahanap talaga siya ng lusot. Iba din talaga no? Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Wow. Solgen! Kaya mo pa ba daw? Hayop tong si Claire. Questionin mo ang abogado ng gobyerno sa kanyang desisyon? Wala na, natatawa na talaga ako no? Alam niyo mga lods, ang pinakakawawa dito, yung spokesperson na yan, yung si Claire. Diba kung ano-ano na lang yung pagdidepensa niya, mga sinasabi niya. Dumating pa sa point na parang nagagalit na siya or parang pabalang na siyang magsagot sa media. Igan naman! Magsalita ka na nga lang, wala pang kwenta. Basahin natin yung sabi niya dyan. Para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdadasal nyo? How sure you are hindi naniniwala si Tatay Digong sa Diyos? How sure you are? Alam mo, Onggoy, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. At hindi mo dapat pinipili kung sino-sino lang ang ipagdadasal mo. Hindi porket hindi mo gusto ang tao, ay hindi mo na siya ipagdadasal. Ipagpipray mo ang tao, hindi dahil sa kung anong klase ng ugali meron siya. Ipagpipray mo ang tao kasi gusto mo siyang maging ligtas, malayo sa pahamakan. Katulad ni Tatay Digong, di ba? Ang tanda-tanda na niya, and yet, ganyan pa ang pagtrato sa kanya. Sa bagay, wala ka din kasi namang kwentang tao Imaginein mo, yung sarili mo ng pamilya, di ba? Inabandona mo. Anong maaasahan namin sa'yo kung makapagsalita ka? Asikasuhin mo muna ang pamilya mo, ang sarili mong pamilya. Paki mo kung ipagpe-pray namin. Paki mo kung magpe-prayer rally kami. Palibasa, wala kasing nagdadasal sa'yo
Alam mo, Trilele, inggit ka lang. Kasi never mong naranasan kung papaano suportahan ng todo ng mga Pilipino. Kaya inggit ka. Wala namang nagsabing santo si Tatay Digong ah. Sino ba nagsabing santo siya? No? Todo suporta lang talaga kami sa kanya. At talagang namangha lang talaga kami sa ginawa niya sa buong Pilipinas. Kaya majority of the Filipino nakikisimpatya sa kanya. Ikaw. Kaya nga hindi ka na tumatakbo as senador kasi wala ka na talagang tsansa. So ang gagawin mo na lang ngayon, uutuin mo na naman ang mga taga-Caloocan. Kahit sa Caloocan, itaga mo sa bato, hindi ka talaga mananalo. Kaya ikaw ay inggit na inggit. Kasi kamakailan lang nung nakita ka naming nangangampanya sa Caloocan, marami mga videos na kumakalat. Walang pumapansin sa iyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Yun. Meron na tayong update tungkol dun sa pagpatawag ng kung Atty. Marcoleta na haharap siya sa TRICOM. Galit na galit. Galit na galit si Epipanyo Labrador at talagang pinagmumura ang Marcoleta. Ay, sunod natin yung video na to. Takot maghimas ng riya si Labrador na yan, kaya di lumalabas. Haharap mahilig ang aso na yan, kumagat patalikod. Pag may masamang nangyari sa kanya, mga INC na naman ang pagbibintingan nila. Walang gawa ng masama sa taong yan, gusto lang makasuhan para di pamarisan. Sabi naman ni Ricky Fernandez, yan, totoo yun. Si Epipanyo kay Marcoleta. Maintindihan sabi niya. Lagot ka, Labrador, mula kay Gerald Regan. Yan. Eh kung matapang talaga to si Epipanyo Labrador, bakit hindi na lang humarap ng harapin niya ang kanyang tapang? O, diba? Ay, grabe. Kagulo-gulo na talaga. See you, Epipanyo Labrador. Sana ilabas mong tapang mo, hindi yung puro ka lang ngak-ngak dyan. Hindi kinaya ni Dream TV ang mura mo sa live niya kanina. Salamat po, Dream TV, sa pag-shoutout kanina sa iyong live streaming. Yan. Medyo grabe. Grabe talaga si Epipanyo Labrador. Buhay pa pala yun. Hindi Iglesia ni Cristo ang gagawa sa'yo ng masama. Ang gagawa ng masama sa'yo ang sarili mo. Oh, kasi diyan ka na sa bundok mawawalan ng dugo. Kakain ng mga lamok. Siya. Sige. Mga kababayan ko, salamat po sa patuloy na nagsumusubaybay sa channel na ito. At sana huwag niyo po kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Pa-like na rin. Malaking bagay po yan sa amin mga content creator. Madagdagan pa kami na madagdagan ng subscriber. At patuloy po tayo pumanig sa tama. At doon lang po tayo sa mga tamang news, hindi po sa fake news. Hanggang sa muli po, paalam.